Iin mo ang iyong anak eh. Utos yan, hindi panalangin yan. Luwalhatiin mo. Nakalagay na nga sa Biblia. Mo eh, may mo kasi Kaya bro ito pa isa. Mo eh, sabi niya, luwalhatiin mo para bang, oy Jordex, ibigay mo sa akin yung utang mo, inutusan kita para ibigay mo yung utang ko kasi mo eh. Ano ba yan? may another sample pa, Uncle. Ano pa? Tumingala si Kristo sa langit, sinasabi niya, Ama, masahiin mo ako para masahiin kita pabalik. Oo. Ano ba yan? Oh, para maintindihan mo. Utusan? Panalangin daw yan. Pag susumamo yan, eh, paano magiging panalangin yan? Alam mo? Basahin mo lang yung 9, Hindi bro, kasi ka pupunta ng 9. Yung 9, basahin mo lang, alam mo ng panalangin yun. Yung inyong tao na kinikilala, inutusan ang Diyos na kinikilala nyo. Napastangan. Tama, napastangan. Blasphemy. Ay! So, kung may Ano sabi ba? nun, Uncle, pasingit naman ako. Ano ka ba? Pasingit naman ako. Sige. Pasingit Kayo naman, naman kayo ako na. sa- Ay, pasensya na Carlo ha. Ganito lang talaga ako masayahin. Saglit, Sige, saglit kasi lang kayo naman. naman. Uncle, saglit lang to. Bakit ayaw gamitin ng INC 1914? Yung sinabi ni Kristo, no? Doon, nung inangkin niya yung pangalan ng Diyos at sinabihan Hala. siya na ikaw, bagamat tao, nagpanggap kang Diyos. Ay, oo nga. Ba't ayaw nila gamitin yon? Ala. Yun ang matibay na ebidensya, di ba? Oh, gusto mo basa tayo ng Hebro 1:3? Hindi nila inaral to. Ito yung ayaw na ayaw nila sa chapter na to. Sa Book of Hebrews, yung chapter 1 na to, buong context. Gusto nyo marinig, Carlo? Anyone? Gusto marinig? Taas ang kamay. Sige, Uncle. Okay, sasampulan natin. Ang sabi sa sulat ni Pablo sa mga taga-Hebro, bago ko basahin, ang mga Hebrewanon, siya yung pinakapinanggalingan ng mga Judaismo, na siyang pinakapinili ng bayan ng Diyos o people of God. Kung kaya't ito ang pinakamarami na mga na-convert na mga Kristiyano upang kilalahin si Jesus na bilang isang Mesiyas, na ang Mesiyas sa kanila ay anak ng Diyos na paparito. So kinikilala nila bilang isang mga Hebreano na naging Kristiyano para kilalanin ang Mesiyas na Diyos. No, yung anak ng Diyos, Mesiyas yan. Na siya ring Kristo na inappoint ayon sa mga hula ng mga propeta sa lahi ng mga Hudyo na mga taga-Hebreo. Ngayon, ang sabi ni Pablo sa kanila, pagpapakilala kay Kristo, ito ang nakatala sa anumang salin na gagamitin ninyo. Sa 3, palihibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, partay. Tapos, susuportahan natin yan sa 8. Ano ang sabi sa 8? Kapit kayo mga kapatid, kung nagkamali ba si Pablo sa pagpapakilala. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Hebrewanon, gamit yung talatang 3, ang sabi niya, at tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, O Diyos, magpakailanman. Amen. Oh. Ang kapal ng mukha nyo at matibay. Ay, maling salin yan. Ang trono ang Diyos dyan. Ang upuan yung Diyos, ang upuan yung Diyos. Oo. Batay sa The Revealers. Lapastangan yung tao. Maling salin yan, maling salin. Uncle Jordex. Hindi, ako muna, pwede ako magsalita, bro. Naku, aamin ka na naman na Diyos si Kristo. Hindi, regarding doon sa nanalangin si Kristo. Sige, Uncle, ikaw muna. Kasi si Moises din kasi nanalangin. Sabi rito sa Exodus 32:9-14. Sinabi ng Panginoon kay Moises, nakita mo na ang mga taong ito? Matigas talaga ang ulo nila.
Kaya pabayaan mo na ako at wawasakin ko sila sa matinding galit at gagawin kitang isang malaking bansa. Ngunit nakiusap si Moises sa Panginoon, Panginoon, bakit kayo magagalit sa inyong bayan na inilabas ninyo mula sa Ehipto? Huwag ninyong hayaang sabihin ng mga Ehipsyo na ilabas ninyo ang Israel para patayin sa ilang. Malalahanin ninyo na inyong mga lingkod na sina Abraham, Isaac at Jacob. Kaya nagbago ang isip ng Panginoon at hindi na itinuloy ang balak na sakunang ipapataw sa kanyang bayan. No. Dito nanalangin si Moises na para bagang nag-uutos na inuutusan niya rin ng Diyos. No? Kaya nagbago ang isip ng Diyos. Ganun po 'yan, parang ganun din 'yan yung sinasabi doon sa Juan 17:3, no? Na nananalangin para bagang nag-uutos ka. Kasi nananalangin ka eh. Halimbawa, sasabihin mo, Ama, tuparin niyo po yung mga plano ko. At kung hindi man, hindi sa kalooban ko, kundi sa kalooban mo. Parang ganon. May mga ganong Nakikiusap po. Oo, nakikiusap po ang tawag doon. Kaya kapag nananalangin ka, literal talaga na mayroon kang pakiusap sa Diyos, na para bagang nag-uutos ka sa Diyos. Ganun po yun. And then, babalikan natin yung sinasabi na Brother Roy, kaya, wait lang. Kung nakikiusap yun, bakit may kondisyon? Para luwalatiin din kita. Ganun ba manalangin may kondisyon? Luwalatiin mo ang anak para luwalatiin ka rin ng anak. May kondisyon siya eh. Luwalatiin ka niya. Yun, oh. Niya kasi nakalagay kasi doon. Upang luwalatiin hindi, basahin natin ang context. Di ba? Hanggang 4. Let's say, ilagay natin hanggang 4. Para makita natin bakit nagkaganon. So, pagkasabi nito, tumingala si Jesus sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin ng iyong anak sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan. Binigyan siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan. Pakiulit nga, Uncle. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito Ibig ang sabihin, buhay. Uncle, nauna yung kapangyarihan niya na-receive bago yung luwalhati. Yes, parang ganon. Okay, tuloy. Binigyan siya. Kumbaga meron siyang kumbaga binigyan siya ng kapangyarihan. Authority to eh, authority. Buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na makilala ka nila. Exclusive ito, bro. Makilala ka nila ang iisang tunay na Diyos. At at si Jesucristo na iyong sinugo. Niluwalhati kita rito sa lupa sa pamamagitan ng pagtupad ko sa gawain na ibinigay mo sa akin upang gawin. Ano bang ibang term sa ano ba pwede natin ma-apply sa ibang term ng isinugo, Uncle? Ibang Messenger. term sa Tagalog. Sa sinugo, Messenger. Pwede bang magamit yung messenger siya. pinadala? Ipinadala, oo. Pwede siya ipinadala. So, ipinadala. Pwede mo bang basahin niyan, Uncle, na palitan mo ng ipinadala? Isinugo. Pakibasa ulit, Uncle. Tapos palitan mo ng ipinadala. Oo. Naiisang Para Diyos na maunawaan tunay at si Jesucristo na iyong ipinadala. So, kasama ba si Kristo dyan sa tunay na Diyos, Uncle? Kasi pinadala siya? Hindi. Parang Pinadala, binigyan. Kasi kapag sinabi mong, sige, tuloy. kapag kasi ang Diyos, siya talaga ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Source of creation siya. Pero kapag ibinigay sa'yo, hindi galing sa sarili mo yun,
kundi galing doon sa nagsugo sa iyo. Ganun po yung ano. Pero bagamat Sugo ba royal nature yun? Yung- Paano po nagkakaisa si Nature, Jesus at nature ba Mama? yung sugo? Nature. O tungkol. tungkulin yun. Yung kapag sinugo ka, binigyan ka ng tungkulin. Function sa English. Oh. Sa makatuwid, sa John 17:3, yung buhay na walang hanggan. Sino yun? Ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila. Ibig sabihin, pertaining ito sa isang declaration of faith na meron tayong iisang Diyos at meron tayong mensahero. Eh nga, sino nga yung buhay na Oo. walang hanggan? Yung buhay na walang hanggan, ito'y yung ipagkakaloob ito doon sa mga binigay kay Kristo. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, naroon ang buhay na walang hanggan sa Ama at sa Anak, sa kay Kristo na ipinadala niya. Makilala, di ba na makilala? Na makilala na ang iisang tunay na Diyos at si Jesucristo. Ganon. Parang declaration of faith yan eh. Na makilala ang tunay na Diyos na ang iisa, exclusive yun. At makilala naman yung isinugo. Sa ano, sa... Sinugo na tao. halimbawa, sinugo sa tao. Yung Islam, sa Islam, ang tawag nila dyan, halimbawa, Allah, nag-iisang tunay na Diyos, at ang mensahero nila, si Muhammad. Yun, parang yun ang tawag niya sa kanila doon, shahada or declaration of faith nila yon. Sa panahon ng Kristiyano, yan ang tunay na declaration of faith kasi si Kristo talaga ang link sa Diyos or siya yung related sa Diyos. No? At tayo naman na mga nasa related din. Kung ang Holy Spirit kasi ang nagsasabi niyan na tayo ay related sa Diyos at sa kay Kristo. Ano ba ang ibig sabihin ng related? Efeso 5:32, sabi doon, isang dakilang hiwaga ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Yung kapag sinabi mong related, kaugnayan yun, may relation siya. So, ang mga Holy Spirit, siya ang nagsasabi na tayo ay related doon sa Diyos at sa kay Kristo. Kapag sinasabi natin, Ama, Ama naming Diyos, Aba, Ama, ganyan. Tinatawag nating Ama kasi related tayo sa Kanya. Brother Royal, Sa makatuwid, Mga anak tayo ng Diyos. panalangin ni Kristo yun, yung lawalatiin mo. Sa makat- Para lawalatiin din kita. Panalangin yun. Panalangin po yun. I see. So, pag Sa makatuwid, nananalangin ako, Kuya Panginoon, Lupin. bilan mo akong bahay para magpakapait ako. Dapat ganun pa rin manalangin. May condition. Hindi po, Hindi. kasi ang Panginoong Kristo, merong nang Ay, si ano Mayroong pala, ng- Brother Kadiwa pala to. meron nang itinilaga sa Panginoong Kristo na inaasahan niya. May hula na sa kanya. May mga itinalaga nila. Tinalaga kasi siya na ang mamumuno. Tagapamagitan. Mamumuno siya. Kasi yung kaharian, ibibigay sa kanya ng Diyos. Yung kaharian. May naglabas sa Ehipto, sa mga Israelita sa Ehipto. Sino yun? Ang ama yun, ang Diyos. Brother, Kadiwa, may Greek ka dyan. Interlinear. Medyo mabagal din siguro eh. Babasa ko sana sa yung Jude 1:5 sa Greek. Tulog. Kung yung ama ba yun o yung anak. Ama daw, sabi ni Brother Royal. Ano yung member ka na ng shield? Kadiwa? Hindi pa. Ay, ba't ako? Koloro may koloro. Koloro. Salbahe ka. Ayos ka naman eh. Hindi ka koloro. Buhay na walang hanggan, kasi si Kristo yun. Bro Aaron. Ayan na. Ang buhay na walang hanggan, malinaw naman dito sa sa Tagalog Contemporary Bible kung ano yung buhay na walang hanggan. Sabi dito, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw tumutukoy sa Ama lang ang tunay na Diyos. Isa yun sa kasangkapan para sa buhay na walang hanggan. At ano pa? Sabi doon sa kasunod, at makilala rin nila ako na isinugo mo. Sa makatuwid, yung ikakata mo,
sa makatuwid yung ikakatamo ng buhay na walang hanggan, ang makilala yung Ama na iisang tunay na Diyos. At ang Panginoong Jesucristo, sabi dito, at makilala rin nila ako na isinugo mo. Ang pagkilala dito kay Panginoong Jesucristo, sinugo. Hindi bilang Diyos. Sinugo na tao. Tao. Juan 17:30, Gawa 17:31, tao siya doon. Sinugo para hukuman yung, para maghukom. Hindi, Brother Kadiwa, bakit sabi sa unang 1 hanggang 2, ang anong buhay na walang hanggan na kasama ng Ama? So kung tao yun ay kasama ng Ama yung buhay na walang hanggan. Paano yun? Sa buhay na walang. Kasi kahit ikutin mo yung Biblia, wala doon nakalagay na yung Ama yung buhay na walang hanggan. Pertaining to Christ. Dito kasi sa 1:17:3, ang ikakatamo dito ng buhay na walang hanggan, ang makilala yung Ama na isang tunay na Diyos. At makilala rin ang Panginoong Jesucristo na isinugo. Sabi nga dito, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw, tumutukoy sa Ama, lang ang tunay na Diyos. At makilala rin nila ako na isinugo mo. Malinaw na ang pagpakilala ng Panginoong Jesucristo dito bilang sinugo, hindi bilang Diyos. Ang ipinakilala niyang Diyos, yung Ama. Yun ang ikakatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya doon sa unang Timoteo 2:3-5, sabi doon, ito ang nakakalugod sa paningin ng ating Diyos na ating tagapagligtas. Sabi doon, ibig niya ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan na may iisang Diyos at may iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang Diyos daw, iisa lang. At mayroon ding tagapamagitan. Sabi doon, ang tagapamagitan, si Jesucristo, ang taong si Jesucristo. Kasi nagkatawang tao siya, tama. Tama naman. Wala naman tutol dun sa... Kumbaga sa it will lead you to believe in Christ. Na ang Diyos, nagsugo siya ng isang tao, yung sinasampalatayan na natin ay isang tunay na Diyos. And it will lead you to believe in Christ. Pag sinampalatayanan mo yun, may buhay na walang hanggan. Yun ang sabi doon sa Juan 17:3. Tsaka sa John 3:16, parang gano'n. Sa 17:3, Uncle, sa 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, semicolon, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos, kama, at si Kristo na iyong isinugo. Ngayon ang tanong, Uncle, si Kristo ba dito isinugo? Yes. Yes. So isinugo siya. Ngayon dito, sa itaas, balikan natin yung second. Ang makilala kanila na isang tunay na Diyos, sino to? Walang subject kasi dito eh. Pertaining yan. Tama Yan, yan. Ama, sa Ama. Sabi niya, Ama, luwalhatiin mo. Ganon. Tsaka, Pinapanalangin niya ang Ama. tsaka, Sino yung subject dyan? Tsaka yung salitang iisa dyan, kung titignan mo sa Greek, ano yan, united yan, hindi yan absolute one. Nagkakaisa yan. Kaya nga iisa, hindi siya ginamitan ng word na isa lang, isa as in ISA. Nilagay dyan iisa. United one. Di ba, Uncle, sa tres, sino yung person dyan? Yung person. Sa tres. sa tres Oh, kasi ang sa tres. paksa dyan, Kuya Jordix, ang buhay na walang hanggan, kung paano matatamo yung buhay na walang hanggan. Paano matatamo yan? Ang kilalanin. Yung Sa isang Diyos. tres, di ba, ang panghuling tawag dito, kama, at si Kristo na iyong isinugo, Bilang sinugo. isinugo. Katungkulan ba yung isinugo, Uncle? Katungkulan?
Katungkulan yan, Kuya Jordix. Katungkulan. Nilinaw naman yan sa sa Tadio 1:25. Ganito yung sabi sa Tadio 1:25. O kung alam mo to, Kuya Jordix. Sabi dito, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Merong iisang Diyos doon na tagapagligtas. Merong siyang kasangkapan na si Hesukristo. Sa 1:17:3 ay 1:3, ang sabi doon, Ama. Sa unang Korinto 8:6, sabi na Apostol Pablo, sabi doon, sa saganang atin ay may isang Diyos lamang, yung Ama. Ang isang Diyos na yon may kasangkapan sa pagliligtas. Sabi dito, sa pamamagitan ni Hesukristo. Bakit sinabi dito, Uncle, sa 3, at ito ang buhay na walang hanggan? Sino yung ito dito, Uncle? Ang pagkilala sa Panginoon Sino yung Diyos. ito na tinutukoy dito? Person yan, kadiwa. Person din daw. At ito ang buhay na walang hanggan, ang Ama to. Sige, granting, ang Ama to. Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos. Ang iisang tunay na Diyos dito, ang Ama pa rin. Bakit sa panghuling sugnay, at si Hesukristo na iyong isinugo, hindi na to ang Ama, kundi si Kristo na to. Wala. Nawala. So, ibig sabihin, bro, kasi si Kristo nakalagay sa panghuli, dapat si Kristo kasali dito sa itong buhay na walang hanggan, at kasali din siya dito sa iisang tunay na Diyos. Para yung Chris, tatayo siyang tamang correct grammar. Kaya nga may Hindi yan. junction yan. Tama. Kaya may Hindi siya pwedeng marong grammar siya dahil ama dito, tapos Kristo na dito. Mali yung construction na. Kaya nga united yan. Dalawa sila pinatutungkulan dyan. Kaya nga ang ginagamit sa second clause ng trace isang tunay na Diyos eh. Sayang, Tapos ginamit pa sa una ito ang buhay. At ito ang buhay. Sayang wala tayong Greek ng Jude 1:5. Yung letra for letra yun eh. Oh, Nakalagay talaga Jesus. Kaso lang lumayas man sila Uncle Nomad at saka si Uncle Suspendido. Ba't suspendido? Baka tiwalag na naman si Kadiwa. Si Fausto, di ko na nakikita. Si Fausto nag-change name. Ano na pangalan? Nag-change name, andun na sa The Revealers. Hindi na nakikiakyat kung saan. Tinitraining na siya doon. Nakabalik na ata. Tiwalag yun eh, di ba? Tiwalag. Kagagaling ko lang sa bakbakan dun eh. Nakita ko ni Uncle Natos sa MCGI. Ang topic rebulto tsaka dasal na paulit-ulit. Nagsiwalaan na silang lahat. Uncle, tulog na tayo. Ayan, si Sis Cassie, iba oras sa kanila eh. Si Carlos nga, nagkandalichi-leche yung buhay niya nito nung tinanong ko siya sa paborito kong 1:17. At ito ang buhay na walang hanggan, sabi niya, ang Ama at si Kristo. Okay, granting, tama. Na makilala kanila na iisang tunay na Diyos, ang Ama na lang daw. Inaalis si Kristo, pero pag Inalis na si Kristo. Inalis na si Kristo. Na makilala kanila na iisang tunay na Diyos, ang Ama na lang. At si Hesukristo na iyong isinugo, sige palitan natin, ipinadala at iyong ipinadala. So batay ba dito kasama si Kristo na sa iisang tunay na Diyos? Kasi tuloy. Ngunit pinadala lamang siya. Para malubusang maunawaan ang kilba.
Tsaka malinaw yung sabi panalangin doon. Ano yung may condition pag nanalangin ka? May kondisyon. Oo. Kaya nga, kunyari ako, Ama, Grabe. akong bahay para magpakapait ako. Ano yung ganun ba pang nanalangin? Sa dos pa lang nayari na rin si ano dito. Si Carlo sa akin dito. Hindi niya nakita, Uncle, na si Kristo pala to. Pagbigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng binigay mo sa kanya. Oo man. Si Kristo yan. So, ibig sabihin, sa 1, ang speaker si Kristo. Sa 2, ang speaker si Kristo. Sa 3, ang speaker si Kristo pero patungkol na sa Ama. Mali. Narrative na ni Juan yan yung sa 3. Oo. So, sa 3, dapat kung sa 1 and 2 si Kristo, dapat sa 3 si Kristo pa rin. Oo, para tatayo yung konteksto. Konteksto eh. 'Di ba, Uncle? Tama ba? Konteksto eh. Pag contextualize, isa lang yung ibig sabihin, isa yung interpretation sa lahat. Kanino pumapatungkol. Para tatayo yung tawag dito, correct context. Hindi napansin mo sila kanina, puro eisegesis. Eisegesis. Kung saan-saan. Eisegesis yun, hindi naman exegesis ginagawa, hindi contextual. Hindi talaga siya contextual eh. Kahit magkakaiba na yung ibig sabihin, basta makabasa lang ng medyo halintulad. Naku, sabi ko naku, Uncle Nomad, naku, aamin na naman kayo. Natamimi si Uncle Nomad, bro, nung pinalitan niya yung isinogo ng ipinadala. Di ba napansin mo? Tsaka tinanong ko nga siya kung nature ba yung sinugo. O, sabi niya, hindi. O, di nila pwedeng basihan na tao yun. Oh, di talaga pwede basihan na tao yung isinugo. Hindi rin yan nature. Hindi rin yan tawag dito na Sabihin yan. hindi siya oo. Malinaw kasi. Malinaw eh. Iisang tunay na Diyos. Alam mo ba, isa sa original Greek nito, Uncle, yung iisang tunay na Diyos, ano yan? Munon. Monon. Oo. Yan yung concept doon sa Deuteronomy 6:4. Di ba ano yan? Ikad sa sa Hebrew, munon sa